nito. Ingay. Ano? Magang-maga na naman. Alam nyo pala, excited ako para bukas. Kasi bukas maglolong ride ako papuntang Camari Camsur sa Naga. Kasi first PMS itong sasakyan. First PMS niya bukas. Bukod pa dun, nasa 60 kilometers ang biyahe o 70, 60 lang siguro. Pero pakiramdam ko matagal ang kung nakakotse, aabutin ako ng 2 oras. Pero pag nakamotor, tingin ko 4 dahil sa bagal ko magpatakbo. And nakakatakot rin doon dahil maraming mga truck na kasabayan. Makikita nyo naman bukas pag nag-video na ako, makikita naman nila. Makita nyo bukas yung kalsada. Meron doon magandang kalsada papuntang Naga, yung straight lang na daan, super straight na daan na 4 lane siguro yon. Tig-dalawa yung, siguro lagpas pa, siguro 3 lane yun, 3 sa kanan, 3 sa kaliwa. Tig-3 sila, kaya tas straight na straight pa. Tapos wala kang kasabayan na mga sasakyan. Kaya parang pag yung sasakyan ko, dahil minsan pinaparanas ko sa kanya, minsan umabot ng 100 hanggang 120 doon lang sa kalsadang yun, wala nang iba. Pag doon lang ako nakakadaan, tsaka dito sa Talubatib, doon lang nakakaranas ng 100 yung sasakyan kong kotse. Para paminsan-minsan makaramdam din siya ng 100 sa buhay niya. Yung kaibigan ko nga, siya yung nag-drive from Naga to Paracale. Antok na ako nun. Parang pagmulat ko, Paracale na. Sabi ko, bilis niya magpatakbo nabanat yung buto nung sasakyan ko. Pero totoo naman, magaling naman yung skill niya sa pagdadrive. Kaya maaga kami nakakarating sa destination namin. And hindi na kami masyadong napuyat. Kasi nga maaga kami nakauwi. Kung ako ang nag-drive nun, baka madaling araw na kami nakauwi sa bagal. Ang galing rin naman nung supplier, nung kausap kong supplier ng feeds. Parang yung ibang mga tindahan sa kanya na rin kumukuha. Ito naman yung naiisip kong sa Paracale saka sa Panganiban. Sa Panganiban kasi mahal ang mga paninda, sa mga feeds mas mahal. Sa Paracale naman, ang style ng mga tindahan hindi ko maintindihan. Pamurahan, as in mura talaga, yung talagang pamigay na lang yung, alam niyo yung parang ang nangyari na lang yung feeds ibinatang mo, inano mo na lang, binitang, meaning parang binayaran lang dahil ipinatong sa tindahan mo yung feeds. Yung iba nagpapatong na lang ng 10 pesos. Ay
kada bag. 10 pesos na lang kada bag yung pinapatong nila sa feeds. Pero syempre may rebates naman kaming nakukuha dyan. Ang sa akin lang, dapat yung rebates na yun may enjoy naming mga supply na mga may tindahan. Tapos hindi na siya dapat ibinibigay sa customer, kasi parang ang nangyayari ngayon, liliitan yung profit ng para ma-dispose agad, tapos aasa na lang sa rebates. Ang rebates binibigay kada 3 buwan, minsan lagpas pa ng 3 buwan, hindi siya monthly binibigay. Yun, isa pa. Tapos bukod pa doon, yung patong na yun, ang liit-liit na nun. Yung normal na patong sa Paracale 30 pesos lang. Ay, ₱30 lang. Ay. Teka lang, nakastand pala ako. Yung 30 pesos na yun, ang liit-liit na lang nun. Tapos babawasan mo pa. Sabihin natin 30 pesos pa rin yung patong mo, dahil nga may rebates ka. Sayang pa rin, kasi 60 pesos na dapat sana yung kinita mo, kaso ibinigay mo pa sa customer mo. Siguro sasabihin naman ng iba, okay lang, liit kita, basta pag naipon ganun din. Sabagay, tama rin din naman yung ganung perspective. Pero kasi ang sa akin lang, sayang minsan, parang hindi pa naman kami ganun kalalaki katulad nung iba na super laki na kaya na. Yung iba kasi ang hinahabol na lang talaga yung bags na lang, para sa rebates na lang talagang hinahabol nila. Sayang pa din talaga, kasi imbis na mas malaki yung kita mo, mura pa rin naman yun. Kung ganito sabihin natin walang rebates, ang liit na nun, babawasan mo hindi ko ma-explain ng maayos. May 30 pesos ka, ang liit-liit na nun kumpara sa ibang bayan. Di bakit yung dito sa amin, ba't kailangan mong magpababa pa ng presyo? Pwede naman na i-standard yung presyo. Yung iba pa, masyadong mura magpresyo ng product nila, na parang nanenegate na yung advantage ng pagbili ng isang box sa hindi isang box. Kunwari, bakit parang ganito, mas mura pag bibili mo siyang isang piraso, 14 pesos kunwari. Pag 10 piraso, 140. Ngayon, kung bibili ka ng isang box, ibig sabihin nasa 100 pieces yon. Ang pwede mo na lang, malaki magiging discount mo. Kunwari magiging 12 magiging 12 pesos per piece pag isang box ang bibilhin mo. Parang yun yung advantage ng pagbili ng isang box ng gamot. Parang yun ang advantage, parang yun ang reason ba't ka bibili ng isang box, dahil mas makakamura ka. Kaso yung ibang tindahan naman, ang ginagawa, kahit 10 piraso lang ang ibibigay na presyo, ay parang pang isang box. Parang ang hinahanap na lang nila volume, wag lang umalis yung ibang customer. Sabagay, strategy nila yun.
hindi na sila sumusunod sa SRP kung yun ang gusto nila. Kasi ang sa akin lang naman, ang dati, ginawa ko na yan dati, nagpamura ako. Dahil, ibig sabihin, minurahan ko yung product ko. Eh, napansin ko, ang laki-laki ng sales ko, pero ang kita ko, ito, ang laki, malaki rin naman yung kita. Parang, kaso parang pagod na pagod ako, panahon na yon. Tapos ganun din, parang yung feeling na may isa kang product na ang tagal, may mga product kasi matagal mabenta. Tapos pag nabenta, parang hindi satisfying yung feeling kasi parang wala ka rin naman kinita, ang liit lang. Ngayon, binago ko yung strategy ko sa tindahan. Tinaasan ko yung mga mababagal mabenta. Yung nabebenta pero matagal naman din mabenta. Kumbaga, mahal o mura, matagal pa rin naman siyang mabenta. Tapos, yung mga fast moving, ginawa ko SRP lang. Yun ang ginawa ko. Ang napansin kong nangyari sa tindahan ko ay yung mga lumiit yung kita ko, as in lumiit yung kita ko, parang 50% ang bumaba sa benta ko. Pero naman same lang din ang nangyari. Parang yung kita ko, yung total benta lumiit, pero yung total na kita mas lumaki. Parang yun ang nangyari ngayon sa akin. Ganun ang nangyari sa tindahan ko ngayon. Tapos nagdadagdag ako ng mga product na special na hindi naman siya bulukin, pero hindi rin siya na-i-offer ng ibang tindahan basta-basta, na high potential, may malaki ang markup. Almost 100% ang markup niya sa kaya pag may humingi ng discount, pag napagbigyan ko, tuwang-tuwa dahil hindi naman nila alam yung ganong balak, yung ganong ano, yung mga minsan lang mabili pero sulit naman. Ano pa ba? Yun yung, pero gusto ko pa rin matuto sa ibang mga tindahan kung ano yung mga technique nila. Kasi isa na ang kailangan ko rin kasi ngayon, kailangan ko na magkaroon ng kailangan ko na rin magkaroon ng sariling ano na ano yan, na babuyan, para pag nagkababuyan ako ano, meron ng magkukonsume. Hindi ko na masyadong iisipin kung sino ang bibili ng mga feeds ko kasi may babuyan ako. Kailangan talaga magkaroon ng babuyan. Kasi yan, kailangan na kailangan niya. Kasi isa rin yan sa magpapabilis ng disposal ng products ko. Hindi, mas mabilis. Pero ang tagal-tagal ko na nagtitindahan, pero talo ako ng mga ibang tindahan na sobrang focus nila sa, grabe sila mag-alaga sa customer nila. Yun din yung mali ko talaga. Hindi ako maalaga masyado sa customer. Pero unti-unti may natututunan akong ano, siguro siguro isang rason bakit hindi ako masyadong magaling sa customer, kasi masyado ako nag-focus sa online. Hindi ko masyadong pinupusan yung mga customer ko sa lugar namin. Kasi ano, tawag dyan, kasi ang lakas rin naman ng online ko dati. Ngayon kasi mahina na yung online ko. Ang dami kong penalty dahil sa late shipment. Pero ganun talaga.
Tsaka minsan, ano ba yun, mahilig akong mag-gather ng data, yung mga sales. Yung sa online talaga, ngayon yung season na mahina. Pagdating na mga October, doon siya lalakas hanggang June, hanggang May. Yan, malakas yan. Pero after nun, pababa na yung ano niya, yung ano yun, yung sales niya. Sa feeds naman, hindi ko masyado tinitingnan yung trend. Try kong tingnan nga yung trend ng feeds kung sa by year. Pero kasi tinitingnan ko yung performance ng feeds ko, parang lagi nang nabe-break years after ng pandemic. Year by year nabe-break niya yung sales. Hindi nga lang katulad nung kausap ko kahapon na may-ari ng feeds, nakaka 100 bucks siya per month sa isang product line lang. Apat yung nakita kong product na hawak niya. Hindi ko na alam sa iba kung nakakailan siya. Kaya ako parang 50 lang, isang product line lang yun. Ngayon sabi ko, para nasit nyo naman ako ng 100 bucks or more. Pero dahan-dahan lang daw, lalakas na naman daw yun. Tingnan natin kung anong mangyayari.